So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, no, hanggang ngayon po kasi talaga, hindi pa rin po tumitigil itong si Libiste. Dito sa kanyang kalokohang Cabral ano ba yan? Cabral document ba yan? No? Kahit po Paskong Pasko po ngayon, talagang pinipilit pa rin po niya na totoo po yung listahan na yan. Actually, nakailang content na po tayo dito na alam naman po talaga natin na masyadong suspicious po yung dokumento po na yan. Kasi in the first place, matagal niya na pong hawak yan. Pero alam nyo, nakakatawa kasi dito, binabanggit niya po yung pangalan ni Vince Dizon. Dito po ako nagtataka. Binabanggit po ni Congressman Libiste yung pangalan po ni Vince Dizon. Parang sinasabi nga po ni Congressman Libiste na, ano ba Vince? Sa'yo galing tong dokumento ilalabas ko na ba? Tapos si Vince naman po ngayon mga kababayan, hindi naman po nagsasalita. Di ba? So medyo may something nakakaiba dito talaga, no? So pag-usapan natin yan, no? So ito ito yung sabi dito. Medyo nakaduda-duda to si Promil Boy sabi dito. Representative Libiste, may bilin sa inang si Senator Ligarda. Okay, yun naman tayo. At ang gago talaga to, no? Talagang talaga siya, no? Tawag nito. Feeling bida. Oo. So sabi dito, binilin daw ni Batangas first district representative Leandro Libiste sa kanyang inang si Senator Loren Ligarda ang kanyang files sakaling may mangyari umano sa kanya. Oo. Kung meron daw pong mangyari na posibleng ikakapahamak niya, yung mga files daw po kay Loren Ligarda sa kanyang nanay. Alam nyo, gago rin talaga ito, kasi alam nyo kung bakit. Nagtatanim po siya ng intriga Puta, hindi pa ganyan dapat ng congressman. Kasi pag sinabi po ni Congressman Libiste na pag may nangyari sa akin, yung mga files ko na kay nanay na, ibig sabihin, pinapalabas mo, may banta sa buhay mo. Pero po, Miss Montreal, hello po, no? Opo. Di ba nakuha niyo yung point ko? Kung ilalabas mo yan, buwa ka ng ina ka, ilabas mo na. Ang labo talaga nito, men. Pag may nangyari sa akin, so pag may nangyari sa'yo, para nag-i-input ka na sa mga tao na may banta sa buhay mo. Ngayon, sino na naman yan? Siyempre, mga tao, mga ingot-ingot din yan, mambibintang na naman yan. Malamang si Bangag yan. Malamang si Bangag yan, yung magpapapatay dito kay Libiste. Oh. Alam ko ba? So ngayon, tinan nyo to Kahit Pasko, napag-usapan pa rin namin ang trabaho. Pinaalala ko sa aking ina ang aking bilin sa iba't ibang mga tao. Saad na kongresista sa isang social media post nitong Merkules. So kahapon niya pinost ito, no? Nauna nang nilabas ni Libiste ang ilang dokumento. Dokumento ba yun? O gawag dokumento? Kasi Excel file lang yan, no? Kahit sino kayang gumawa ng Excel file, basta marunong, di ba? No, dokumento may kinalaman sa Flood Control Act, nanggaling daw ito mismo sa yumaong ex-DPWH Catalina Cabral. Oh. So galing daw po ito kay Cabral. So ito yung drama ngayon ni Libiste. Kung may mangyari sa akin, sa publiko ang lahat ng files na iniiwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. Sana feeling main character talaga ito, no? Hoy, Dark Angel, no? Merry Christmas kay Dark Angel. So, pagkatapos gumawa ng intriga, ngayon, feeling victim na siya ngayon. So, ngayon, ang nakakatawa dito, ito, tira nyo to, Binabanggit niya na pa yung pangalan ni Vince. Oo. So, panoorin nyo to. Kailan at paano po ninyo eksaktong natanggap itong mga dokumentong ibinigay, no, according po sa inyo, ni late DPWH Yusek Cabral? Ibinigay po ito sa akin noong September 4 dahil tumawag po si Secretary Dizon kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay sa akin in the interest of transparency. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo paano tayo maniniwala na genuine po itong dokumento po na to kung September 4 pala ay hawak niya na. So ngayon, ngayon ito bago na naman to Ang nag-utos pala sa kanya ngayon para kunin po yung dokumento kay Cabral, si Vince Dizon.
Si Vince Dizon. Oo. Alam niyo, sobrang illogical nun. Ang tanong dito, bakit may papakuha niya pa kay Dibiste? Bakit hindi na lang si Vince Dizon yung kumuha kay Cabral at ibigay sa ICI? Tandaan niyo, di ba? Si Vince Dizon po, mga kababayan, ang sabi, tumutulong daw po sa presidente para po magkaroon ng katarungan dito nga po sa flood control scandal. At meron pong coordination si Vince Dizon sa ICI. Ang tanong dito, no, dito, bakit kailangan tong utusan ni Vince itong uhugin na congressman para kunin yung files? Bakit hindi na lang siya mismo? At ang nakakatawa pa dito mga ka-streetways, no? Wala pa rin pong statement dito si Vince Dizon kung ito ba'y totoo. Hindi na kasi importante yun eh. Kasi pag sinabi ni Vince Dizon na, ay oo, ako nag-utos dyan, it will make more question. Ba't may nutusan? Bakit siya? Bakit nilabas nyo? September 4 nyo pa pala nakuha, bakit ngayon nyo lang nilabas? Oh. Actually, may issue pa nga na parang inagaw, no? May ganun pang issue na inagaw daw, oo. Na pwedeng ibigay sa akin in the interest of transparency. 110% tunay po ang files na ito at hindi po ito kayang tanggihan dahil ito po ay marami pong nakakaalam mula September 4 pa, mula sa DPWH pati din po sa Kongreso. But have you verified these documents already para po masabi nyo na 101% na totoo itong mga dokumento na hawak po ninyo? Ibig kong sabihin, talagang galing to sa opisina ni Yusek Cabral. Pero yung laman nito, yung pwedeng magpaliwanag, yung DPWH. Right, Kong, there are stories po kasi circulating online and I want you to answer this po, no, para po once and for all. At sinasabi po kasi na itong dokumento na ito na nakuha po ninyo kay Yusek Cabral ay hindi daw po ito ibinigay sa inyo, kundi kayo po ay forcefully o aggressively kinuha po daw ninyo ito sa kanya, sa opisina ng DPWH. Hindi po totoo at si Secretary Dizon po ang pwedeng magpaliwanag kung talagang hindi naman Vince Dizon, no? Vince Dizon, no? Tinatawag ka, Ikaw pala may pasimuno nito, eh. Ikaw pala, eh. Ewan ko dito, no? So, ano ba? Ito ba yung scheme ninyo para pabagsakin si Martin Romualdez? Ang ilan to, no? Gago. voluntary ang pagbisita po sa DPWH kasi alam naman po nilang lahat na may meeting po ako doon at pahawag po si Secretary Dizon na pwedeng ibigay sa akin ang mga files. And, Kung pwede po, yeah, go ahead. Yun po yung pangalawang beses na ako po ay bumisita sa opisina ni Yusek Cabral. Ang unang beses po, June 11. Tapos nag-submit ako ng follow-up letter. Tapos nung na-appoint si Secretary Dizon at mukhang paalis ng DPWH si Yusek Cabral, naisip ko na importante na bumisita muli at through Director Alex Bote, ako nag-set ng meeting. Nandun din pa po sa DPWH si Director Alex Bote at mahalaga po na maprotektahan natin lahat ng mga files na nasa opisina ng planning services ng DPWH. So parang wala tayong nakuha ang sagot dun, no? Parang wala, no? So nung tinanong po ito si Deviste, kung totoo ba na yung dokumento ay kinuha mo lang forcefully, ang sagot ni Deviste, ba't di nyo tanungin si Vince Dizon? Diba? Parang si Sarah din, eh, no? Okay. So ngayon mga kababayan, tinan nyo to, no? So ako dito, eh. Alam nyo, no, hindi ko talaga makuha yung point kung ba't nyo nilabas yung dokumento na yan, eh. Sige. Sabihin na natin, sige, given na totoo yung dokumento. Given na, sige, sabihin na nga natin. Anong klaseng statement to? Sabi ni Deviste releases Cabral documents but says Solons in list aren't proponents. Oh. Yun naman pala, saan yung problema dun? So na-intriga ka lang. Tingnan ninyo, ha? So ngayon, ang pinapalabas ngayon ni Deviste na yung dokumento po na yun na nakalista doon, yung mga request nga po ng mga proyekto ng mga congressman para po ilagay po sa NEP. Pero ang ending naman pala nung ito po ay pinoproseso para maging GIA, hindi naman pala sila proponent. Saan yung problema doon? Ba't mo nilabas yung dokumento? Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan? Tandaan po natin, nagkakaroon po kasi ng flood control scandal, nagkakaroon po kasi ng nakawan, kapag yung mismo congressman is proponent
dun po sa kanyang proyekto at makipagkuntsabahan dun po sa contractor at district engineer. Kung hindi naman pala proponent, yung nakalagay sa listahan, anong kwenta nun? Ba't na pa nilabas? Di ba? So, lumalabas pala nun, mga kababayan, nangiintriga lang talaga itong gagong to. Nakuha niyo yung point kasi tinan niyo ito kasi in-explain ko na ito no? Walang kasi po di ba meron tayong NEP? Yung NEP po ang gumagawa po niyan. Ito sinasabing presidential budget. Yung NEP po na yan, para po mabuo po yan, meron po yung mga recommendations from the sectoral, tsaka cooperative, tsaka sa mga district. So ngayon kung nagsalita po si congressman na ito pakilagay ito sa NEP. Tapos dumaan ito sa proseso na nagkaroon to ng first reading, third reading, pinagdebatihan at hindi po pinasok sa insertion, walang illegal doon. So ngayon kung sinasabi nga po dito ni Libiste na yung mga listahan niya po na nilabas niya, hindi naman pala proponent yung mga congressman na yon. So, anong illegal dun? Di ba? Kung dumaan naman po ito sa first reading, third reading, second reading, at nabay kami naman po ito ng on public, at hindi proponent ng mga congressman na to, so walang anomalya dun. So, ano yun? So, para saan yun? Puta na, ang labo nga no? Ang labo nga, no? Parang lalo yung ginugulo. Napakasimple lang naman po kasi ng insertion. Nagkakaroon po ng nakawan kapag ba insertion. Yung insertion, mga kababayan, yung bigla na lang pinasok nang hindi pinagdebatihan, tapos naging panukalang batas sa GAA. Di ba? Pero kung dumaan sa NEP, pinagdebatihan, so walang illegal doon. Tapos hindi pa pala proponent yung mga congressman. So para saan yun? Ay, puta na. Parang ano ba ito? Baliw ba ito? Kasi yung sinabi niya dito, sabi niya dito, Libiste and the post on his Facebook page released photo of supposed Department of Public Works and Highways documents in his possession which provide summary of the total allocables. Allocables naman, no? Or the allocation given to lawmaker and their respective districts from 2025 National Expenditure Program up to actual 2025 budget. O, yun naman pala. However, Libiste clarified that the lawmakers mentioned on the list are not the proponents of the project. So, walang problema nga. Parang labo talaga, no? Parang labo ata ng trip ni Libiste dito. Diba? Actually, no, may ginawa pang isa yan, di ba? Yung sinabi niya, si Terry Ridon, may insertion yan. Tapos di naman pala totoo. So, wala no? Wala, malabo talaga. So, lalo pong ginugulo, parang ito nga lumalabas dito, no? Na yung flood control scandal nga po, no, na investigasyon, na sa ngayon mo, alam naman natin na na medyo mabagal kasi yung pinangako nilang Pasko na may makukulong na big fish, wala pa. Alam na natin na medyo mabagal. Ginugulo pa ni Libiste. Ginugulo niya pa lalo. At syempre po, no, hindi ko talaga maiwasang isipin na bakit binabanggit po ni Libiste itong si Vince Dizon. Ayun ang pinakamalaking tanong ko dito Di ba? Sige po, Ma'am Rochella, thank you po, no. Okay. So, yun nga babae, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no, na ito daw po si Libiste daw po ipapapatay. Sabi niya nga, di ba? At yung dokumento daw po ay na kay Lauren de Garda na. At pero, by the way, parang wala naman akong pakialam doon kasi mukhang hindi naman totoo yun. Pero, mas lalo po ako na intriga nung binabanggit na po ni Libiste yung pangalan po ni Vince Dizon. So, ibig sabihin ba itong mga dokumento ba na to na nilabas po ni Cabral, no, na na-expose ngayon ni Libiste si Vince Dizon pala pa si muno nito? Ay ba ibig sabihin nun? Diba?
So yan, no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay?